Habang namumula at umiinit ang pakiramdam ni Manager Wang, naisip niya na kakaiba ang tingin sa kanya ni Mr. Jiang kanina. Nagtanong siya sa sarili kung masyado ba siyang naging diretso, o baka nasobrahan siya sa paghayag ng sarili. Kasunod noon, bigla niyang naalala ang mga nakita niyang eksena noon, si Jiang Cheng kasama sina Yu Xiaoxiao at Qiao Yinyin, na parang wala nang mas ikatamis pa sa pagiging malapit nila. Dahil sa mga alaala, unti-unting nalungkot ang kanyang mukha. Naisip niyang kahit alam naman niyang may dalawa ng malalapit na babae si Mr. Jiang, habang mas nakikilala niya ito, mas nauunawaan niyang kaya nilang ibigay ang kahit ano para kay Mr. Jiang. At dahil doon, napaisip siya, kung sakaling may hiniling noon si Mr. Jiang, kaya ba niyang? Sa bigat ng mga iniisip, lalo pang uminit ang kanyang pakiramdam, at hindi na niya iyon mapigilan. Samantala, hindi maiwasan ni Jiang Cheng ang mapangiti. Naisip niyang hindi niya inaasahan na habang tinatrato niya si Manager Wang na parang isang housekeeper, may iba pala itong naiisip tungkol sa kanya. Para sa kanya, nakakatuwa iyon. Ngunit dahil naroon si Qiao Yinyin, hindi niya iyon maaaring bigyang pansin o pag-usapan sa ngayon. Pagkatapos, sinabi ni Jiang Cheng kay Manager Wang na ayos lang at buksan na lang ang extension para sa kanya. Ipinaliwanag niyang pabago-bago ang kanyang schedule, hindi niya alam kung kailan siya aalis o babalik, at ayaw niya ng abala. Nang marinig iyon ni Manager Wang, ngumiti ito ng mahinhin. Sinabi niyang walang problema at aayusin niya agad ito para kay Jiang Cheng. Kasunod noon, mabilis siyang kumilos upang i-proseso ang lahat. Paglabas ni Manager Wang mula sa kwarto kung saan naroon sina Jiang Cheng at Qiao Yinyin, agad siyang nakita ng isa niyang kasamahang babae. Nilapitan siya nito at tinanong kung ano ang problema niya at kung bakit mukhang aligaga ang kanyang itsura, pati kung mahirap ba raw pagsilbihan ang guest. Mabilis na inayos ni Manager Wang ang buhok at ipinahayag na hindi, dahil napakadaling pakiusapan at pagsilbihan ng kanilang guest. Habang naglalakad sila, sinabi ng babae na halatang mali ang sinasabi nito dahil kitang-kita sa mukha ni Manager Wang ang kakaibang ekspresyon. Sinabi pa niyang naiinggit silang lahat dahil ang guest ni Manager Wang ay mukhang hindi pala pahirap. Ikinalungkot pa ng babae na kaka-check out lang ng kanyang guest at simula ngayong araw ay wala pa siyang kahit anong bukang, kaya malamang na nasa pinakailalim siya ng rankings ngayong buwan. Agad siyang hinimok ni Manager Wang na magpatuloy lang at kumuha pa ng mas maraming kliyente. Ngunit sagot ng babae, gusto niya rin naman, pero saan daw siya kukuha ng business? Idinagdag niyang hindi naman siya katulad ni Manager Wang na nakakakuha ng malalaking client na tumatagal ng buong linggo. Sa totoo lang, buong departamento raw nila ay naiinggit sa kanya. Namula ang mukha ni Manager Wang sa mga narinig, ngunit sinabi pa rin niya na hindi pa tapos ang unang 10 araw ng buwan kaya hindi dapat panghinaan ng loob ang babae. Maaaring bukas, magkaroon din ito ng malaking order. Nagpasalamat ang babae sa magagandang salita, ngunit agad din niyang pinaalala kay Manager Wang na due date na ngayong araw ang bill ng guest nito kaya makakapahinga na siya mula sa isang buong linggo ng trabaho. Inaya pa niya itong umuwi na sa dorm para makatulog ng maayos. Sa narinig, hindi agad nakapagsalita si Manager Wang. Sa halip, bahagya niyang itinulak palayo ang babae at sinabi rito na mauna na itong bumalik sa dorm. Ipinahayag niyang kailangan pa niyang puntahan ang general manager dahil gusto ng guest niya na i-extend ang pananatili nito ng 2 buwan, at kailangan niyang tingnan kung maaaring makakuha ito ng discount. Napanganga ang babae sa narinig at halos mabingi sa gulat habang inuulit kung tama ba ang sinabi niya, na ang customer ni Manager Wang ay mag-extend ng 2 buwan. Agad niyang kinuwente sa isip na aabot iyon sa 240,000 yuan na komisyon. Dagdag pa nito, napakayaman naman ng guest, kaya bakit pa raw mag-a-apply ng discount? Napatungo si Manager Wang, na mula ng husto ang pisngi,
at mahinahong ipinaliwanag na sinabi ng guest na babalik ito sa loob ng ilang araw at hindi naman mananatili roon magpakailanman. Dahil doon, pakiramdam niya na parang mas asama ang loob niya kung hindi niya maaabutan ito ng kahit kaunting discount. Nang marinig iyon ng babae, nilapitan niya si Manager Wang ng mas malapit at masayang sinabi kung pagod na ba ito pagkatapos ng isang linggong trabaho at baka gusto niya raw na siya na ang maglingkod sa guest. Sinabi pa niyang hindi niya pa nakikita kung sino ang guest ni Manager Wang at tinanong kung gwapo ba ito at maganda ang pangangatawan. Sa tanong na iyon, agad na sumulpot sa isip ni Manager Wang si Jiang Cheng. Napansin ito ng babae at gulat na gulat siya sa pamumula at reaksyon ni Manager Wang. Tinanong niya kung gwapo at mayaman nga ba ang guest. Mas lalo pa siyang lumapit at pabulong na nagmungkahing siya na raw ang magse-serve at si Manager Wang pa rin ang makakakuha ng buong komisyon. Agad siyang sinaway ni Manager Wang at sinabing tigilan ang pag-uugaling pabiro at mapang-akit. Ipinunto niyang kayang maglabas ng milyon-milyong dolyar ng guest na iyon at makahanap ng maraming babaeng maglilingkod sa kanya. Mas mabuting huwag silang umasa sa ganyang bagay. Pero hindi natigil ang babae. Sinabi nitong lahat ng tao ay may pangarap at hindi naman masamang umasa paminsan-minsan, baka sakali raw. Sa narinig, hindi napigilan ni Manager Wang ang mapangiting may halong hiya habang namumula ang kanyang mukha. Inisip niya na may punto rin ang babae. Ngunit sumingit ang tanong sa isip niya kung ano kaya ang iniisip ni Mr. Jiang tungkol sa kanya. Pagkatapos noon, nagsimulan na siyang maglakad ng mas mabilis at ipinaabot kay Cheng Cheng na kailangan niyang umalis saglit para kausapin ang General Manager. At si Cheng Cheng, dahil sa bilis ng pangyayari, ay napatingin na lamang at hindi na nakapagsalita. Makalipas ang ilang sandali, naiparating na ni Manager Wang sa General Manager ang nais niyang ipaliwanag. Nang marinig iyon, labis na nagulat ang General Manager kaya agad niyang tinanong si Manager Wang kung ano ang ibig nitong sabihin. Hindi niya makapaniwala na may gustong mag-renew ng lease ng 2 buwan. Inutusan niya si Manager Wang na i-swipe muna ang card ng guest habang siya naman ay pupunta upang tawagin ang CEO, dahil ang ganitong klaseng customer ay nararapat bigyan ng personal na pasasalamat mula mismo kay CEO Wang. Pagkaraan ng 10 minuto, habang nakahiga si Jiang Cheng sa sofa at hawak ang kanyang cellphone, nagsimulang magtaka kung ano ang nangyari. Alam niyang ang daily rate ay 80,000, kaya ang 2 buwang renta ay dapat umabot ng 4.8 million. Ngunit nang tingnan niya ang account niya, napansin niyang 3.8 million lamang ang nabawas. Sa sandaling iyon, lumitaw ang kanyang system at ipinaalala sa kanya na gumamit siya ng cashback card. Ipinabatid nito na ang cashback multiplier niya ay umakyat na sa 100 beses, at agad siyang binati ng system dahil nanalo siya ng 380 million mula sa cashback. Hindi pa man siya nakakapag-react, dumating na sa tapat ng pinto sina Manager Wang at ang General Manager. Kumakatok ang General Manager upang tawagin siya. Agad namang binuksan ni Jiang Cheng ang pinto para sa kanila. Pagharap nila, ipinakilala ni Manager Wang ang lalaking kasama niya, si Mr. Wang, na CEO ng Aman Resorts. Inilabas ni Mr. Wang ang kanyang business card at ipinaabot kay Jiang Cheng habang ipinapaliwanag na narinig niya mula kay Butler Wang na nag-renew ito ng lease ng 2 buwan sa Tinger Villa. Nagpahayag siya ng pasasalamat sa tiwalang ibinigay ni Jiang Cheng at sinabing maaari siyang kontakan anumang oras. Pagkatapos noon, humarap si Mr. Wang kay Manager Wang, hinawakan ang balikat nito, at ipinabatid na dahil sa kanyang inapply na customer benefit, makakatanggap si Jiang Cheng ng malaking diskwento. Simula sa araw na iyon, magiging super VIP treatment na ang makukuha niya at magkakaroon siya ng 20% discount sa lahat ng pananatili. Hindi mapigilan ni Manager Wang ang labis na tuwa sa natanggap na balita at namula ng gusto ang kanyang mukha dahil sa saya at hiya.
Habang pinagmamasdan siya ni Jiang Cheng, hindi maiwasang pumasok sa isip niya ang bigat ng nangyari. Isang simpleng diskwento ang naging epekto ng kagustuhan ni Manager Wang na makatulong. Napaisip si Jiang Cheng na dahil sa kabutihan ng hangarin ni Manager Wang, nakalikha ito ng napakalaking kalituhan. Hindi nito namalayang sa kagustuhan nitong makatulong, muntik na siyang mawala ng 100 milyon. Ngunit kasunod ng isipin na iyon, napagtanto niya rin na handa si Manager Wang na tanggapin ang mas maliit na komisyon kaysa hindi siya matulungan sa pagkuha ng diskwento. At sa sandaling iyon, malinaw sa isip ni Jiang Cheng, taglay ni Manager Wang ang ugali at kabutihang meron ang isang tunay na mabuting babae. Agad na nakipagkamay si Jiang Cheng kay Mr. Wang at ipinaliwanag niyang binigyan sila nito ng 1 milyong diskwento, at dahil sa pagiging tapat ng lalaki, nais niyang maging kaibigan nila ito. Natatawang tinanggap iyon ni Mr. Wang at sinabing wala siyang problema doon, magkaibigan na sila mula sa araw na iyon. Pagkasabi noon, tumingin si Mr. Wang kay Manager Wang at iniutos na simula ngayon ay kailangang paglingkuran ng maayos si Ginoong Jiang. Kailangan daw seryosohin ang lahat ng pangangailangan nito. Agad sumang-ayon si Manager Wang. Pagkatapos, tumalikod na sina Manager Wang, Mr. Wang, at ang General Manager. Habang palabas ng kwarto, sinabi pa ni Mr. Wang kay Jiang Cheng na hindi na niya ito istorbohin at sana ay maging maganda ang pananatili nito. Nakangiting nagpasalamat si Jiang Cheng, habang si Manager Wang naman ay hindi maalis ang tingin sa kanya mula sa pintuan. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Qiao Yinyin at mabilis na lumapit kay Jiang Cheng. Ipinaabot niyang ayaw pa niyang umuwi. Inilapit ni Jiang Cheng ang kanyang mukha sa mukha nito at ipinaalam na may kailangan siyang asikasuhin. Sinabi niyang kung gusto nito, maaari itong manatili roon mag-isa. Sa narinig iyon, nag-cruise ng mga braso si Qiao Yinyin at inihayag na hindi niya kayang mag-isa. May plano sana siyang makipagkita sa mga kaibigan ng araw na iyon, ngunit maaari niyang tanggihan kung mananatili si Jiang Cheng. Sinabi niya pang wala namang saya kung wala ito. Kaya nang marinig iyon ni Jiang Cheng, ipinaalam niyang tatawagan niya si Yinyin kapag natapos na niya ang kanyang trabaho. Wala nang nagawa si Qiao Yinyin kundi pumayag. Makalipas ang 1 oras, nakarating si Jiang Cheng kung nasaan si Yu Xiaoxiao. Masaya siyang sinalubong ni Yu Xiaoxiao at agad siyang niyakap bilang pasasalamat. Sa sandaling iyon, dumating ang ex-husband ni Yu Xiaoxiao at galit na minura siya. Ipinagbanta pa nitong mas mabuti raw na pakasalan siya ni Yu Xiaoxiao ng maayos dahil kung hindi, tatalon siya sa Huangpu River sa mismong harapan nila. Dahil sa nakita, agad tinanong ni Jiang Cheng si Yu Xiaoxiao kung hindi ba niya ito naayos na dati. Hindi napigilan ni Yu Xiaoxiao ang sobrang inis dahil paulit-ulit siyang ginugulo ng lalaking iyon, pumupunta sa kumpanya niya tuwing may pagkakataon para manggulo. Hindi niya sinabi kay Jiang Cheng dahil ayaw niyang madamay ito sa panlilito ng ex-husband niya. Nang marinig iyon, sinagot sila ng lalaki na kung siya raw ay walang hiya, ano pa raw sila? Sinabihan niya silang dalawa na sila ay nagdadayang magkasintahan at niloloko siya. Humarap si Yu Xiaoxiao kay Jiang Cheng at ipinaliwanag dito na huwag nang pansinin ang ganitong klaseng tao dahil puro kalokohan ang sinasabi. Gusto na sana nilang umalis. Pero nang makita iyon ng lalaki, mabilis siyang sumugod kay Yu Xiaoxiao at ipinahayag na hindi siya papayag na basta silang umalis. Sinabi niyang ilalantad niya raw ang lahat ng ginawa nila, at kung aalis sila, tatalon siya sa ilog. Alam daw nila na hindi siya marunong lumangoy, kaya kapag namatay siya, mananagot silang dalawa. Sa ginagawa ng lalaki, nagpumigla si Yu Xiaoxiao at mariing sinabi na tumigil na ito. Ngunit dahil nagpapatuloy ang lalaki sa panggugulo at pananakit, hindi na nakatiis si Jiang Cheng kaya agad niyang hinawakan ang kamay nito upang pigilan ang patuloy na kalokohan at pananakit kay Yu Xiaoxiao.